Hello. Good morning, everyone. So, balikan lang natin yung lesson kahapon, no? Medyo nagkaroon tayo ng confusion about dun sa LCM and GCF ng ng three numbers. So, kung hindi nyo napanood yun kahapon, yung LCM, GCF kahapon, in-upload ko naman sa YouTube. No? Andun na sa YouTube natin. Sir Tokwa din yung pangalan ko doon. And let's start doing this. Okay? Okay. So, ang gaya ng ginagawa natin kahapon sa two numbers, yan ulit natin. Ano ba tawag doon? So, prime factors ulit natin. So, pag sinabi natin prime factors, kukunin natin yung mga prime factors yan. So, 2 times tama, equals 4. So, balik mo dito. 4 daw is 2 times 2 lang yan. Tama ba? Pag 9 naman, pag prime factors mo yan, 3 times 3. 9. Okay. Kukunin natin yung LCM tsaka GCF dito. Yung LCM parang LCD rin yan. So, 3 times 3. Okay? And then, yung 18, iba prime factors natin siya. Okay, kung naalala niyo yung factor 3, no? So, 18 is even number. Pwede mong ilagay dito yung 2, tapos dito sa kabila 2. Kapag pwede natin i-divide ng 2, lagi tayo yung 2, no? So, yung 9 naman, 3 times 3. Okay? So, yung 18 daw is, ano daw yung 18? 2 times 3 times 3. Nagkaroon kasi ng confusion kahapon, no? Okay, so yan yun. 2 times 3 times 3. Ngayon, sa pagguha ng ng GCF, same nga lang, no? Titingnan natin kung ano yung pinakapareho sa kanila. So, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. So, kailangan pare-pareho silang tatlo. So, wala tayong ganun dyan, no? So, ang ano natin dyan is pag wala, kasi para yan mayroon times 1, may times 1, may times 1. Kukunin natin yan. So, ayan lang yun. GCF nila is walang iba kundi 1. Ngayon, yung LCM, nagkaroon ng problema kahapon, no? So, yung LCM, ganito pagkuha niyan. LCM or LCD, no? Pag fraction, LCD ginagamit natin. Okay? So, susulat mong ganyan. Okay? Etong 2 times 2, para yung 2 squared, di ba? And then, ito naman 3, parang 3 squared, di ba? Tapos ito naman parang 2 times 3 squared. Okay? Ngayon, ito may 2 squared ka dito, may 3 squared. Meron ka ditong 2. Tapos meron ka ditong meron kang 3 squared. Ngayon, 2 tsaka 3 lang yung parang mga factors natin, tama ba? So, ang gagawin mo dyan, kunyari sa 2, kumpara mo lahat ng mga 2. Pipiliin mo sa kanilang dalawa kung sino mataas yung exponent. Ito yon. Tapos sa 3 naman, meron kang dalawang 3. 3 squared, 3 squared. So, isa lang kunin mo dyan. Okay? So, para makuha natin yung LCM, piliin mo yung dalawang mataas yung exponent. So, 2 squared times 3 squared. Ano ba yung 2 squared? Yun ay 4. Tapos dito naman is 9. Okay, so ang sagot doon is 36. Hindi yung kahapon, no? Medyo mataas yung nakuha natin kahapon, eh. So, ganun lang pala, no? Kailangan kukunin natin, kunyari dito ulit, no? 2 squared siya. Dito naman 3 squared, tama ba? Tapos dito naman, may 2 ka dito, meron kang 3 squared. Ngayon, imbis na kukunin mo tong si 2, kunin mo lang yung isang mataas na exponent. Kasi pareho silang to, di ba? Ngayon, pareho naman silang 3, so pareho naman 3 squared. So, kunin mo yung 3 squared. Okay, thank you sa mga nagpa-follow sa atin, tsaka mga like ng atin. Pa-share na rin, no? Thank you para sa pa tayo ng marami pang ganitong items, content, no? Next, problem number 2, testing ulit natin, no? Ang gagawin ulit natin is prime factorization or yung factor 3, turo sa atin ng mga teachers natin. No? So,
Pagka even, kagaya ng 8, ano nga ulit yung even? Yung mga even is yung 2, 4, 6, 8, and 0. Tapos pag add naman, yung 1, 3, 5, 7, and 9. Ngayon, si 8 kasi is, ano siya, ano ba si 8? Si 8 ay even. So, pagka even, igawin mo lang, piliin mo yung 2. Thank you sa mga nagpa-follow, mga nagla-like, no? Thank you po. And then, yung gagawin mo, ano yung multiply mo sa 2 para maging 8? Yun ay 4. And then, nakita mo 4, even ulit. So, pwede mo ulit piliin yung ating 2. So, 2 times 2, 4 yun. So, ito na yung mga prime factors natin. Kaya sa tinawag na prime factorization. So, yung 8 daw is 2 times 2 times 2. Ngayon, dito naman, sa 12 naman, yung 12, end niya yung 2. Oh, thank you, ma'am, say my name, Chris. Okay. Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Pa-prime factors ulit natin to. 2, tapos 6. Thank you sa mga nagpa-follow, mga nagla-like, no? Ay, thank you, nag-send ng heart. Thank you, ma'am. Thank you po. Say my name. Thank you po. And then, dito naman, sa 6 ulit, makikita mo, even siya. Ang gagawin natin dyan is, dito sa kabila, 2, tapos 3. Okay? So, yung prime factors daw ni 12 is 2 times 2 times 3. Okay? Ngayon, si 16 naman. No, pag wala ka nang nakukuha dito, kunyari yan, puro prime na siya, ibig sabihin, tapos na yung ating Sir Erickson Alegre 8. Thank you sa mga nagpa-follow, send ng gifts, and nagla-like ng ato. Para lagi tayong may ganito, ano. And then 2, tapos dito naman sa 16 is even pa rin siya, tong 8 even pa din. So gawin mo lagi 2. Okay, para mabilis natin mapa-factor. And then 8 magiging 4, tapos 2 times 2. Ngayon, puro na siya prime. Alala natin yung 2 is prime. No, so ang ginagawa natin diyan ay susulat na natin, no. Tapos na siya, no. So lagyan natin ilan yan? 2, 4. 2 times 2 times 2 times 2. Okay? Paano natin kukunin yung ating yung GCF muna? Kuha tayo ng red ball pen. Okay? So, para makuha natin yung GCF, gaganituhin natin siya. Yung magkakapareho sa kanilang tatlo, yun yung pipiliin natin. And then dito naman, pili ulit, 2. Okay? Tapos, wala ka nang pwedeng ipares kasi dito, 2, ito 3, tas 2, 2. Kailangan magkakapareho sa kanilang tatlo. Wala na. So, yung GCF natin doon is, isa lang bilang yan, 2 times 2. No? So, 2 times 2 daw is 4. Yun na yung kanilang GCF. Okay? Paano naman yung LCM or yung LCD, yung tawag natin? LCM, pagka whole numbers, pagka fraction, yun ay LCD. Okay. So, ang ginagawa natin dito, susulat mo, no? Yung 2 times 2 times 2, parang 2 cube yan eh. Tama ba? Yung sabihin ng exponent, minumultiply mo yung sarili niya. No? Eh, 3 beses, kaya 3. No? So, cube. Dito naman, ang equivalent nitong 2 times 2 times 3 is parang, ilang beses mo minultiply si 2 sa sarili niya? 2 times 3. Okay? Dito naman, 1, 2, 3, 4. 4 na beses mo siya i-multiply sa sarili niya. So, parang 2 raised to 4 yon. Ngayon, kung mapapansin nyo, dito meron kang 2, meron kang 2. Pipiliin mo lang sa kanila yung highest exponent. Ito yon. Okay? Yan. Tapos, etong mga to, hindi mo na siya pipiliin. Wala na. Yung 4 lang. Tapos, ito naman yung 3. Makukuha mo na yung ating LCM. Paano yon? 2 raised to 4 times 3. Okay? So, ano sagot doon? Ano ba yung 2 times, 2 raised to 4? Parang 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Ano yan? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 16. Ito nga yan, no? 16 times 3 mo yan, magiging 48. Okay? So, ayan na yung ating LCM. Okay? Thank you sa mga nagpa-follow, no? So, nagigits ba natin? Una, pag GCF ang hinahanap, ito ay pag tatlong numbers Kahapon kasi meron tayo, ang given natin doon is parang 2 lang. No, ito 3. Mas iba yung paraan nito, no, kaysa kahapon.
Okay? Kung gusto niyo mapanood yung kahapon, nandun in-upload ko sa YouTube channel natin. May in-upload ako dito parang saglit lang, no, dito sa TikTok, no. Yung TikTok kasi parang ano siya, uh, more on short clip, no. Yun, nasa YouTube channel ko, Sir Toko. Thank you sa mga nagla-like, ano. Ayan, tapos, ayun na, nakuha na natin, no. Ito yung GCF. Bilugan mo lang yung magkakapareho. Ayan ang GCF. Next example tayo para meron pa tayong dalawang example, no. Clarify lang kasi natin ngayon. Kasi nga kahapon. Ito, 3. Wala na, yung 3, siya na yung prime factors niya, no. Wala nang iba. 3 lang talaga. So, yung 3 daw is equal sa 1 times 3, di ba? Or 3 lang. Ayun na yung kanyang prime factors. Pag 4 naman, aran 2 times 2. So, yan yung 4. 2 times 2. And then yung 6 is parang 2 times 3. No? 6 is equal to 2 times 3. Okay? Kunin natin GCF. GCF niya is, ito 3. Dito nilagay ko lang yung 1, no? Para lang may kasama si 3. Pero kahit wala naman na yan. 2 times 2, tas 2 times 3. So, kung makikita mo, wala silang magkakapareho na ito. 3 times 1, 2 times... So, pwede naman natin lagyan lahat ng 1. Kasi yung 1 na yung ating GCF. No? Kung itong mga to, wala silang magkakapareho lahat. Yung ginagawa natin doon, GCF niya is 1. Okay? Yung LCM naman, no, or LCD, sir, pakisolve nga po. Sige, tingnan natin kung kaya. Okay? So, LCM naman is, gawin natin yung naka-exponent sila. So, 3. Pag ganyan, pag walang nilagay na, kahit meron yung invisible na 1, no? And then, dito naman is parang 2. Find the inverse ng ano. Tapos, dito naman, 2 raised to 2. And then, dito naman is parang 2 times 3. Parang may invisible na 1 yan. Hindi lang usually natin sinusulat, no? So, kung titingnan natin dito, meron kang 2 at saka 3 na mga factors. No? Pipiliin mo dyan yung pinakamatataas. Ito yan. 2. Talo niya to. Dito naman sa 3. Ano naman yung kanyang matatalo? Wala na. Isa lang naman siya, no? So, ang kanilang LCM is parang 2 raised to 2 times 3. Or 3 raised to 1, no? Yung 2 raised to 2 is 4 or 2 squared times 3 magiging 12. Yun yung kanilang GCF and LCM. Find the inverse ng ano? Siguro assignment yan, ano? Dito, ay madali lang. Papadali yung example natin, no? Okay. No, so, tingnan natin. 2. Wala na. 2 lang yan. Tapos 5 lang yan, no? And then, 5, 7. Pagka ganito, na wala kang maipa-factor, ang ginagawa lang natin, minumultiply lang natin. Parang ganito yan, tingnan nyo. 2 is 2. 2 times 1, di ba? Parang 5 naman. Kasi puro mga prime na yan, eh, no? Ba't ay pumasend yung equation? Ay, yata may send. Hindi nila masisend yan. Kasi baka ano yan, baka bawal kay TikTok. Ganun. Then 7 times 1. So, GCF niya is ganyan. Kunin mo lang yung lahat. GCF niya na yun, 1. LCM or yung LCD niya is parang gaganitohin natin, di ba? 2 raised to 1, tapos 5 raised to 1, tapos 7 raised to 1. Sila na yung mga pinakamatataas. So, ang gagawin mo lang yan, parang i-multiply mo lang silang tatlo. 2 times 5 times 7 equals 35. So, parang ganyan lang yun. Ayun yung LCM natin. Okay, pwede pa naman ako magbigay ng another example, ano? Tingnan natin. Wala, ayun lang kasi nilagay ko eh. Pero dagdagan pa natin. Siguro mga dalawang example pa. Or testing natin yung kahapon, yung dalawa lang muna. Kasi, na ano yun, inulit ko, no? Inulit ko siya. Kasi kahapon parang may mali dun sa, pag-solve natin. Magkaiba pala sila pag dalawang digit lang, tsaka 3 digit, no? So, testing natin. Duplicate tayo ng slide. Tapos, wait lang ha.
Ay. Ayan. Okay. Mag-review na rin tayo ng dalawa lang na numbers. Okay, para ano na siya. Eh, ano nangyayari? Okay. Ito yung ribbon ng dalawa. Ano nangyayari? Tsaka 36. Okay, so ganito yan. Pag LCD, LCM, tsaka LCD kahapon, no? Sa mga review natin, testing lang natin para sa mga hindi nakapanood kahapon, no? Ganito yung ginagawa natin dyan, no? Pag dalawa lang silang number, magkaiba kasi sa ano. Okay? 2, saka 6. Tapos, ipa-prime factors mo lang, no? 12, 2, times 2, times 3. Ganyan yun yung factor 3, no? Kabila naman. Even, so 2 times 18. Tapos, kunin mo ng 2. Magiging 9. Tapos, 3. Okay? Dito naman, parang 36 is equal to 2. Kunin mo yan. 2, 2, tapos 3, 3. Sige, pwede naman 2, 2, tapos 3, diba? So, 2, 2, 3. Ngayon, kukunin natin yung GCF. Ganito lang yan. Ayan. So, ang GCF, kukunin mo yung magkakapareho sa kanila. Ayan. Okay, itong 3 wala na siyang kapartner sa taas, so wala na siya. So GCF daw niyan is 1, so parang ito isang bilang. So 2 times 2 times 3. Ang GCF niya is 2 times 2, 4 times 3, 12. GCF 'yon. Yung LCM naman, no? Magkaiba sa kaninang paraan sa tatlo, dalawa lang dito, no? So kaya ganito gagawin natin. Ito isang bilang, tapos yung walang bilang ibibilang din natin. So parang 2 times 2, ito 'yon, times 3 times itong sobrang 3 na to, isang bilang din yan. So ilan yan? 2 times 2 times 3 times 3, yun ay 4, 12, 36. Yun yung kanilang LCM. Okay? So, kung di natin nagigets ano bang ibig sabihin ng LCM nga muna at saka ng GCF, no, recall na din. Greatest common factor or yung highest common factor nila. So, ibig sabihin nun, itong si 12 at saka si 36 is meron silang mga factors. Pero ano daw yung pinakamalaki na parehong mong ipang divide sa kanila or kanilang factor? Yun ay 12. Tama ba na pwede mong i-divide si 12 ng 12 at si 36 pwede mo rin i-divide ng 12? Yes. Okay. So yung LCM naman, ito naman yung tinatawag natin na steps. What do you mean by steps? Kunyari 12, 24, 36, 48, 60, blah blah blah. Okay, si 36 naman parang ganyan, 36, 72, ano ba sunod? 108, tapos 142. Tama ba? 142. 144. So ano daw yung pinakamababa nila na magkapareho sila sa steps? Ito yon, 36. Kaya yun yung ating sagot. Nagigets ba? No, so thank you sa mga nagla-like, nagpa-follow, nagko-comment. Sige ma'am, send nyo lang. Pwede nyo i-send sa akin, ano? Or pwede kayo mag-comment doon sa sa Facebook natin, Sir Tokwa din. Na meron tayong Facebook, meron tayong YouTube. Okay? Nandun. Pwede nyo hanapin. Sir Tokwa yung pangalan ko pareho dun sa mga. Okay? Next. Isa pang example ng tatluhan. No? Teka, paano ba? Ito. Okay. Yung tatluhan, last or two. No? Kasi, malamang nandito kayo ngayon sa topic na to.
No? Or pwede kayong mag-suggest ng comment i-comment, ng i-content natin, no? Kasi, malay nyo ngayon, kagaya nito ni ma'am, inverse yung kanila, siguro algebra yan, inverse, no? So, pwede kayong mag-suggest ng ating i-content. Okay. Okay, meron tayo dito tatlong numbers, no? So, ang gagawin natin is ipa-prime factors natin, kukunin natin yung LCM, GCF, LCD, or yung LCD, di ba? Okay, definition ulit, LCM, pagka whole numbers. Pag fraction, LCD. Okay? So, prime factors naman na natin 36. Technique natin dito is, pipiliin natin yung 2 pag ito ay even. So, 2 times 18 magiging 36, tama ba? So, yung 18, even ulit siya, divide mo ulit ng 2. So, magiging 9. Tapos, itong 9, 3, 3. Okay, so, yung 36 daw is meron siyang mga factors or prime factors na 2 times 2, dalawang 2, tapos dalawang 3. No? Ulit-ulit lang, no? And then 24, 2 times 12, 2. More likely kasi, kaya ito yung mga given natin. Ito rin yung mga ilalabas ng mga teachers niya pag mga nagkaroon kayo ng exam dito sa LCM and GCF. Kasi siya yung parang mga madali lang siya pero na-apply natin lahat yung rules or yung mga scenario, no? So 2, 3. Okay, so 2, 2, 2, 2. Okay. So yung 24 daw is meron siyang factors na tatlong 2, prime factors, tsaka 3. And then meron din naman tayong 8. Ano ba yung 8? 2 tsaka 4, tama ba? Pag minang-multiply mo tsaka 2, 2. So yung 8 is meron kang tatlong 2. Okay? So ito yon, kunin mo to. Oh, maganda red. Okay. So, GCF niya daw is yan, yung tatlong magkakapareho na yan. Iisa lang ang bilang ulit niyan, no? So, 2 times 2. LCM naman, or yung LCD niya is ganito gagawin natin, no? Isusulat natin siya ng pa-exponent. So, 2 raised to 2 times, kasi dalawang 2, 1, 2, di ba? Ito yung nangangahulugan kung ilang beses mong i-multiply sa sarili niya. Ito, 3. Minultiply mo siya ng dalawang beses sa sarili niya. And then, dito naman, 2 raised to 3, kasi tatlong beses, 1, 2, 3. And then, dito naman is 3 raised to 1 lang siya, di ba? Kasi isang beses lang. Tapos 2 raised to, lakas ng sound sa bahay. Sorry. Distract ako dun. Okay? Ngayon, titingnan mo na, meron ka dito 2, meron ka dito 3, meron kang 2, meron 3, meron kang 2. Ngayon, i-compare mo muna lahat ng 2. So, ano dyan yung pinakamatataas? 3, no? Yung 2 raised to 3. Kunin mo yan. Pwede naman yung pareho lang naman, ano? And then, yung 3 naman, i-compare mo, anong pinakamataas sa kanila? 3 raised to 1, 3 raised to 2, kunin mo to. Okay. So, parang 2 raised to 3, ito yon times 3 raised to 2. Okay? And then makukuha mo na parang ito 2 times 2 times 2, 'di ba? Kasi 2 raised to 3 nga. Tapos 3 kasi dalawang beses naman. Okay. Tapos ayun na yung magiging LCM natin. Ulit, 2 times 2 ilan yan? 4 times 2 8 times 3 24 times 3 24 times 72. No? 72 daw yung ating LCM. Okay? Ito, 4. Okay? Definition ulit, paano natin malalaman kung tama ba tayo? Ang ibig sabihin ng GCF, ito yung pinakamalaking factors, no? Tinan mo, pwede ba natin siyang i-divide? 36 pwede ba natin i-divide ng 4? Yes. Yung 24 pwedeng i-divide ng 4. Yung 8 pwedeng i-divide ng 4. Yun. Thank you Ma'am Alisa sa pag-follow sa atin, no? And then, LCM,
Yung ginawa natin dito, ito yung pinakamalaki. No? Marami kang pwedeng i-divide dyan sa kanila, 36, 24, tsaka 8. Pero, yung 4, yung pwedeng i-divide mo silang lahat. Kaya nga, common, and then factor. Ibig sabihin, factor nila. No? Pinakamalaking factor na pwede mo silang i-divide. And then, yung 72 naman, yung steps. No? Kung i-steps natin sila, ganito yan. Diba, 36. 72, 108. Tapos dito naman kay 24, yan ay 48, and then 72. Si 8 naman, meron kang 16, meron kang 24, meron kang 32, meron kang 40, 48, 56, and then ilan yan? 64, and then 72. Kung mapapansin mo, meron lahat silang 72. Yun yung kanilang LCM. At yun yung pinakamababa. Actually, magkakaroon pa sila ng pareho sa mga susunod. Pero yung pinakamababa, yun yung LCM. Kaya nga, least. No? Ayun yung nangangahulugan na least. Pinakamababang steps nila. Okay? Sige, last na item na lang tayo siguro. Para sa umagang ito. Gawa pa tayo ng bagong example. Okay? Delete natin muna. Hmm. 12. Tab. 144. Tsaka 56 siguro. Ito. Okay. So, dito, ganun ulit yung gagawin natin, no? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, mga nagko-comment, nagla-like, nag-send ng gifts. Thank you very much po. Na-appreciate ko po lahat yan, ano? And then 12, sige, testing natin. Prime factors ulit. Kukunin ulit natin yung LCM, GCF. Okay? So, 2, 6, no? Bakit ganun? Para 2 times 6, 12. Bakit ginamit natin 2? Kasi even siya. Pinakamadali, no? 2 and 3. Okay? Dito naman. So, isusulat mo na siya. So, 12, 2 times 2 times 3. 144. Ito medyo challenging. No? 144 is even. So, ang gawin natin, 2. Ano ba yung 2 divided by 144? 72. No? And then, yung 72 is even pa rin siya. Pili mo 2. Okay? 36. Tama ba? 2 times 36 is 72. Kabila naman, 2, tapos 18. Dito naman, 2 times 9. So, yung 9, hindi na natin siya pwedeng gamitan ng 2 kasi hindi siya even. So, hanap tayong iba. So, 3. So, 3 times 3 is 9. Okay? Mahalaga din dito sa paggawa ng LCM, GCF is marunong tayong mag-shortcut sa mga multiplication. No? Meron tayong din mga videos dyan, no? Sa YouTube channel natin. Okay? Or sa Facebook. Okay? So, ilang to yan? 1, 2, 3, 4. 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3. And then yung 56 naman is even. So, pwede natin piliin yung 2. Ano ba yung 2 divided by 56? Yun ay 28. And then 2, 28 divided 22, kaya pinili natin yung 2 kasi even, no? So, 14. Yung 14 even pa rin, pwede natin piliin yung 2. And then 7. So, wala na. End na tayo doon, no? Ng prime factorization natin. So, pwede mo na siyang ilagay. 56 is, ilan yan 2 na yan? 1, 2, 3. So, 2 times 2 times 2 times 7. Okay? Punta na tayo dun sa madali na part, no? Madali na siya kasi naka-prime factors na. Okay, so matututunan natin dito yung paggamit ng prime factors, yung prime factorization, no? So, bilugan mo lahat ng magkakapareho. 3. Kaso dito walang 3. So, yung kanilang GCF is yung mga magkakapareho. Isang bilang lang yan. So, 2 times 2 or equal sa 4.
Okay? Paano naman yung um, yun nga, yung LCM. Ganito lang yun. No? Sulat mo, ilan to yan? 1, 2. 2 raised to 2 times 3. Wala naman na siyang kasama, so 3 raised to 1 lang yan. Okay? Next. 2, 1, 2, 3, 4. So, 2 raised to 4. Ilang 3 yan? Dalawa. So, times 3 raised to 2. Dito naman, 1, 2, 3. 2 raised to 3. Tapos, kasi 1, 2, 3. Tapos yung 7 times 7 raised to 1. Okay, lahat ng 2 muna, i-compare natin kasi lahat sila meron 2 eh. Piliin mo yung pinakamalaki, ano yun? Ito, 2 raised to 4. Sa 3 naman, 3. 3 raised to 1, tsaka 3 raised to 2. Ito yan. Okay, and then, wala na to, wala na to, wala na to. 7 na lang meron. So, piliin mo yung 7. Kasi 7, ma'am, paano, ano yun? Hindi ko yan. Sir po ako. So, ito yon, yung LCM niya is oh, sir po, sir. Okay. 2 raised to 4 and 3 raised to 2 times 7. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 7. So, ilan yan? No? So, ang gagawin natin, multiply natin. 2 times 2, 4. 8. 16 times 3, 48. So, 48 times 3, ilan yan? 4, 2, tama ba? 4 times 3 magiging 12 plus 2 magiging 4. 144. Eh, meron ka pa ditong 7. Ito times 7 mo pa siya. 8, tama ba? Times 7 times 4 magiging 28. Carry 2. Baba mo yung 8. 4 times 7 magiging 28 plus 2 magiging 0. 3 magiging 10. Ito yung ating LCM. No? 1,000. Double check ko lang dito sa calcio. Meron akong calcio dyan. Para sigurado lang, no? Makakaya kung mali. 2 times 2 times 2 times 9 times 7. So, tama, no? 1,000. Okay? So, yun lang kasi meron nang bibidyo okay dito. Yun lang, guys. Maraming salamat sa nanood. Nag-like na lahat. Thank you po, thank you po, thank you po. Please follow yung mga ano natin, ha?